Dear Kapuso, unang sindak sa buhay ko ay nangyari noong first year high school ako. Hapon yun. Kagagaling lang namin ng school. Nagpaiwan si Kuya Lemon sa kalsada dahil masaya ang harutan nila ng mga kaibigan niya, mga bakla din kagaya niya. Third year high school noon si Kuya Lemon. First year naman ako. Hanggang sa sentro ng baryo lang kasi ang jeep, kaya't kami ni Kuya ay lalakad papapasok sa eskinita patungong bahay. Sa eskinita nakasalubong ko si Papa. Gaya ng dati, samba ko lang mukha. Mukhang masungit, mukhang laging galit, pero sanay na ako sa kanya. Kaya't nagmano pa rin ako sa kanya. Ni walang imik si Papa. Para akong nagmano sa hangin. Pero agad din akong kinabahan dahil naisip kong baka makita niya si Kuya Lemon sa aktong nakikipagharutan ito sa mga kaibigan niya. Ayaw ni Papa ng ganon. Galit siya kapag nakikita niya sa aktong babakla-bakla si Kuya Lemon. Driver ng cargo truck si Papa kaya madalang siyang makauwi dito sa amin. Kung minsan 2 beses lang sa loob ng isang buwan. At sa mga pagkakataong wala si Papa, nagdidiwang naman si Kuya Lemon dahil nakakapagladlad siya sa kanyang mga kabaklaan. Pero kapag nandito si Papa, naaawa at natatawa ako sa pagpipigil ni Kuya na makahiyaw kapag nagugulat o makakembot. Pilit na pilit siyang maging lalaki sa kilos at boses. Pero kapag nandito si Papa, halos hindi na siya nagsasalita. Si Papa kasi naniniwalang magagamot pa ang pagiging bakla sa pamamagitan ng disiplina at desidido siyang gamutin ang pagkabakla ng kapatid ko. Dahil ayaw na ayaw ni Papa na tuluyang maging bading ang kanyang anak na pinagpamanahan pa rin naman ng kanyang marangal na pangalang Filemon. Noong hapong pa rin yun, Kapuso, nadatnan ko si Mama na umiiyak. Alala akong lumapit sa kanya. Inutusan niya akong isindi ang ilaw, pero dati naman na itong nakasindi. Hindi kita makita, anak. Umiiyak na sabi niyang nakahiga sa sofa. Nanghihina daw si Mama ayon sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon hanggang sa utusan niya akong tumawag ng tricycle. Dalhin ko raw siya sa ospital. Agad naman akong tumakbo palabas. Tama namang nakita ko si Rexon. Siya ang pinag-uusapan kong kumuha ng sasakyan. Mayroon kasi silang van pero sabi niya umalis daw ang papa niya, dala ang van. Kahit anong sasakyan na, basta madala lang natin ang mama ko sa ospital. Sabi ko. Yung pinagsasakyan na lang ng baboy nandyan, sabi niya. Okay lang yun, sagot ko. Noon naman mabilis na umuwi si Rexon sa kanila. Patakbo akong umuwi ng bahay at sa eskinita ay naabutan ko si Lola Mirang na susuray-suray. Lasing na naman sa syoktong pero hindi ko na siya pinansin dahil mas inaalala ko si Mama. Dumating si Rexon, dala ang tricycle na pinagsasakyan ng mga baboy na binibili nila. Isinakay niya si Lola na kay bagal pa namang bumaba. Sinigawan ko si Lolo noon dahil nabibigatan ako sa pag-aalalay sa aking umiiyak na ina. Pero nung maipwesto ko na si Mama sa sasakyan ng baboy, umiiyak namang dumating si Kuya Lemon at dumudugo ang nguso niya. Humahagulgol, minumura niya si Papa. Umiiyak na nagtanong si Mama kung anong nangyari, ngunit ang sagot ni Kuya maglalayas na raw siya at hindi na siya magpapakita kahit kailan. Matagal niya nang nasasabi sa akin ang balak niyang paglalayas at nung araw na yon, na alam kong binugbog na naman siya ni Papa. Sa harap ng maraming tao, alam ko'y itutuloy na ni Kuya ang balak niya. Ayaw ko siyang mawala kaya't dapat lang napigilan ko siya pero napaandar na ni Rexon ang tricycle at ako na lang ang hinihintay niya.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, kung anong uunahin ko. Pigilan mo si kuya pag umalis. Sigaw ko kay Lola Merang na nakangiti pa kahit na nahihirapan na nga ang anak niyang dadalhin nga namin sa ospital. Oo, akong bahala, sagot pa niya. Noon nga umalis na kami ni Rigson papuntang bayan. Hindi ko mapigilan ng umiyak sa itsura namin ni Mama noon. Pinagtitinginan kami ng mga tao sa baryo dahil sa sasakyan ng baboy kami sumakay. Sabi ng doktor, may diabetes daw si Mama. Ang pagpayat daw niya, ang panghihina, ang pamimintig ng mga kamay at paan niya, pati ang paglabo ng kanyang paningin ay sintomas ng diabetes. Noong umaga, bumalik din naman ang paningin ni Mama. Gusto na ulit niyang umuwi pero hindi kami pinayagan ng doktor. Dumalaw pa ulit si Rigson ang kasama ang mama niya nung gabi at sinamahan kong ako na magbantay kay Mama hanggang alas 11 ng gabi. Tulog doon si Mama dahil sa ipinainom na gamot sa kanya. Matalik na kaibigan kasi ni Mama ang mama ni Rigson at si Rigson naman ay gustong manligaw sa akin. 13 pa lang ako noon pero malaking bulas kasi ako at hindi sa pagyayabang ay lagi akong muse sa mga klase ko nung elementarya ako at maging nung first year high school. Si Rigson naman ay kabatch ni Kuya Limon. 3rd year na rin siya noon. Guwapo si Rigson at may kaya sila. Kaya lang lagi siyang natutokso na isip bata at mama's boy kasi laging kasama ang mama niya. Sa kabutihan ni Rigson sa akin at sa mama ko, alam kong dapat ko lang siyang mahalin at pahalagahan. Pero masyado pa akong bata noon para sa isang bata ay mahirap ang pinagdadaanan kong sitwasyon noon. Hindi basta-basta ang sakit ni Mama at naglayas ang kapatid ko. Kahit babading-bading si Kuya Limon, mahal na mahal ko siya. Mabait siya sa akin at kay Mama. Masipag siya at masayahin. Siya lang ang nagpapatawa sa amin ni Mama kapag wala si Papa. Kaya hindi ko rin basta-basta matatanggap na mawala siya sa amin. Nung magising si Mama, paalis na noon si Rigson dahil mag-aalas 11 na yun ng gabi. Nalungkot si Mama noong mapagtanto niyang ako ang magbabantay sa kanya magdamag at ang ibig sabihin nun ay hindi na ako makakapasok ng eskwela kinabukasan. Kaso lalo siyang nalungkot at umiyak dala ng pag-aalala nung masabi sa kanya na itinuloy ni Kuya Lemon ang maglayas. Mag-aalas 12 na nang imikan ako ni Mama. Nakadukduk lang ako noon sa kama niya habang nakaupo sa isang monoblock na upuan. Ang sabi ni Mama, "Anak, magdasal muna tayo bago ka matulog." Sabay kaming lumuha nung magdasal kami dahil si Kuya Limon ang ipinagdasal namin. Sana hindi siya mapahamak o manganib sa pupuntahan niya. Sana ilawan ng Diyos ang kanyang isipan na bumalik na lang sana sa amin. Ang taimtim naming dalangin ni Mama na yon sa ospital noon. At siya rin alam kong gabi-gabing pinagdadasal ni Mama mula noon na sana pabilikin ng Diyos sa amin si Kuya Limon ay hindi nangyari. Dahil dumaan ang maraming taon ngunit hindi pa rin bumabalik si Kuya Limon.
Isa yon sa mga dahilan kung bakit may mga pagkakataong lumulutang ang isipan ng aking ina habang basa ng luha ang kanyang mga mata. Ilang beses na silang nag-away ni Papa dahil si Papa lamang ang nag-iisang sinisisi ni Mama kung bakit naglayas si Kuya Limon. Maging si Kuya Ephraim ay nakasagutan na rin ni Mama dahil kay Kuya Limon. Sundali si Kuya Ephraim at siya ang aming panganay at kagaya siya ni Papa na ayaw din konsintihin ang pagiging binabae ng kapatid ko. Sa lalawigan ng Abra nakadestino si Kuya Ephraim kaya't madalas siyang makauwi dito o madalang siyang makauwi dito. Yung huling uwi niya noon, may kasama siyang babae. Nobya daw niya, si Ate Sally at siya na raw ang kanyang pagkakasalan. Noong sumapit ang petsa ng kanilang kasal ay muling lumuha si Mama dahil masama ang kanyang pakiramdam. Mapayat na doon si Mama dahil sa paggupo sa kanya ng kanyang karamdaman. Hindi kasi nabibili lahat ng gamot niya at alam kong sinasadya niyang lumiban kung minsan sa pag-inom ng kanyang gamot para hindi kaagad maubos ang mga ito. Ang dahilan ng pag-iyak ni Mama nung araw na yon bago sumapit ang kasal ni Kuya Ephraim ay dahil hindi siya makakasama kay Papa sa Abra. At ganun nga nangyari, sina Papa lang kasama ang kanyang mga kapatid ang nagtungo ng Bangged Abra. Ako, si Mama at si Lola Mirang ay naiwan dito. Kung nakapunta sana si Mama, siguradong makakapunta rin ako dahil mula noong unang pagkakataong ma-ospital si Mama noong 13 years old ako, ay hindi na ako humiwalay pa kay Mama. Ako ang kanyang naging anino kung nasaan siya naroon ako. Oo kapuso, hindi ko iniwan ang Mama ko kahit sandali. Noong kasal ni Kuya Ephraim, 16 years old na ako noon pero hindi pa ako tapos ng high school. Tumigil ako nung first year high school ako. October kasi nung ma-ospital si Mama, noong first year ako at mula noong marinig ko ang mga sinabi ng doktor na kailangan ni Mama ng kasama lagi-lagi sa bahay upang may mag-alaga sa kanya. Noon na po ako nagdesisyon na maghinto sa pag-aaral. Ayaw ni Mama na maghinto ako pero sino ang mag-aalaga sa kanya kundi ako? Si Lola Mirang hindi maasahan sa pagbabantay. Lagi itong laseng at parang may sira na nga ang utak mula nang mamatay si Lolo Ignacio noong grade 5 ako. Laging shock tong ang hanap at kung saan-saan nakakarating. Hindi rin naman pwedeng tumigil sa pagiging driver si Papa dahil yun lang ang pinagkukunan namin ng ikabubuhay. Kaya sino pa ba ang dapat mag-alaga kay Mama kundi ako? Sabi ni Mama noon, ayokong uminto ka baby. Gusto ko mag-aral ka pa rin. Gusto ko makatapos ka ng college. Wala kang magbabantay sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman. Hindi ko na lang siya sinagot noon dahil naalala ko yung unang pagkakataong madatnan ko siyang nanghihina at hindi makakita. Ayokong maulit yon nang wala siyang kasama. Natakot din ako na baka magaya siya kay Lolo Ignacio. Namatay ito nang walang kasama sa bahay. Nadatnan na lang namin siyang patay sa higaan niya. Hindi namin sigurado kung ano ang sakit ni Lolo Ignacio noon. Ipinagpalagay na lang namin na dala ng katandaan kaya siya namatay kahit alam kong mas marami pang mas matatanda dito sa baryo noon na buhay pa. Alam kong hindi ako naging mabuting apo kay Lolo Ignacio noon. Hindi ko siya naalagaan at marami siyang inutos sa akin na hindi ko sinunod. Mas gusto kong maglaro noon kesa ang bantayan siya o sundin siya kapag may inuutas siya. Ang mga yun ang dahilan kung bakit takot na ako noong mamatay si Lolo Ignacio. Baka kasi multuhin niya ako. Pero nung nagkakasakit na si Mama, noon na ako nakukonsensya sa pagpapabaya ko kay Lolo noon.
Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong huminto ng pag-aaral at alagaan na lamang ang aking ina. Noong 16th birthday ko, dadalawa lang kami ni Mama dito sa bahay. Binigyan niya ako ng 150 pesos para pambili ko daw ng pansit bihon na kalahating kilo na kailangan daw kapag birthday, pampahaba daw ng buhay. Hindi ako bumili ng pansit bihon. Ang binili ko, 3 pakete ng pansit canton at 1 supot na mamon. Yun na lang ang pinagsaluhan namin ni Mama noong 16th birthday ko. Napaluha si Mama noon at sasabi niya, nasasayang na ang buhay mo dahil sa pag-aalaga sa akin. 16 ka na. Dalaga ka na sa pag-aalaga sa may sakit mong ina. Nasisira na ang kinabukasan mo at hindi ito tama. Hindi mo dapat gugulin ang buhay mo sa pag-aalaga sa akin. Ito ang umiiyak niyang sabi pero ako hindi na tinatablan ng mga simpleng drama ni Mama. Masyado na akong maraming narinig na malulungkot na salita ni Mama pero iisa lang ang laging sagot ko. Walang ibang nag-aalaga sa akin nung maliit ako, Mama, kundi ikaw lang. Wala akong maalala na kahit minsan, kahit isa, na pagkakataon na pinabayaan o iniwanan mo ako. Kaya ngayon na ikaw naman ang nangangailangan ng pag-aalaga, aalagaan kita dahil ikaw ang mahal na mahal kong ina. At ako naman ang mahal na mahal mong anak, di ba? At hindi kita iiwanan. Kahit ano pa ang mangyari, Mama. Hindi kita iiwanan. Tandaan mo yan, Mama. Noong 16th birthday ko rin nangyari ang isang kaganapang nakakagimbal. Isang nakakagimbal na kaganapan kaya't masasabi kong malas. Napakamalas ang aking 16th birthday. Dati na kaming umiiyak ni Mama noon dahil naalala namin si Kuya Limon habang kinakain namin ang handa kong instant pansit canton. Pero napangiti ako nung maalala ko yung isang birthday ni Kuya noon. Ang niluto kasi ni Mama noon ay suman at saka ginataang munggo. Pagdating ni Kuya Lemon galing ng school kasama ang mga baklang kaibigan niya, kaagad nakita ni Kuya ang nakahandang pagkain sa mesa, yung suman at saka ginataang munggo. Kaagad siyang nag-react. Suman? Mama, bakit suman? Birthday ko naman to, Mama, hindi naman ito 40 days. Naalala kong tumawa si Mama noon pero niyakap niya si Kuya at nagbiro. Kaya niyakap niya si Kuya na nagbibiro din lang naman pala. Ganon daw kasi ang mga inihahanda sa mga 40 days ng patay na pinupuntahan nila, suman at kinataang munggo. Tumawa na rin si Mama nung ikwento ko sa kanya ito nung 16th birthday ko na yon. Kaso ilang sandali pa may mga dumating na tao. Natagpuan daw nila si Lola Mirang. Natagpuan daw nila si Lola Mirang sa tabi ng sapa. Akala daw nila tulog lang at lasing. Yun pala, hindi na humihinga. Kaya po sa tuwing birthday ko, death anniversary ni Lola Mirang, mama ng mama ko. Muli ay gumuhit na parang punyal ang pagkawalan ni Lola Mirang sa puso ko dahil alam kong hindi ko rin nagawa ng tama at sapat ang obligasyon ko para sa kanya bilang apo niya. Pero alam kong mas matindi ang pagkakonsensya ni Mama sa nangyaring yon sa kanyang ina. Kasi ina niya yon. At ayaw kong maramdaman pagdating ng araw yung nararamdamang yon ni Mama sa kanyang ina. Walang-wala kaming pera nung mamatay si Lola Mirang pero ang mama ni Rexon ang nagpautang kay Mama ng pera. Gaya ng dati, laging nariyan ang mama ni Rexon para sa amin at si Rexon kahit
diyan na siya sa Tuguegarao noon nag-aaral dahil college na siya, ay dumarating pa rin siya para lang maiparamdam sa akin na nariyan siya lagi. 19 na si Rexon noon at napakakisig niyang binata. Alam kong tomboy na lang ang hindi magkakagusto sa kanya. Yun ay bunga ng pagiging mama's boy niya, ang kanyang mala-artistang itsura na alagang ina. Kahit isang peklat, wala kang makikita sa katawan ni Rexon. Ang kinis ng kanyang balat, sustentado lagi ng mga bitamina at masusustansyang pagkain. Samantalang ako, oo, makinis din naman ako, maputi, lalo na't madalang naman akong lumabas ng bahay noon. Hindi ako nakakapag-shorts o nakakapagsuot ng maiksing palda mula nung magdalaga na ako dahil sa maitim na balat o birthmark sa hita ko na mas malaki ng konti kesa sa piso. Alam din naman ni Rexon ang tungkol sa balat kong yun pero okay lang sa kanya. Ramdam ko na ako pa rin ang mahal ni Rexon noon kahit college na siya at kahit na ako'y taong bahay lang at tagapag-alaga ng aking inang may sakit. Nagpapahaging pa rin siya kapag may pagkakataon pero ako naman ramdam kong sobrang alangan na ako sa kanya. Mayaman na sila noon dahil dumating ang lola niya galing ng England at diyan na tumira sa bahay nila dahil hindi na raw angkop sa mga rayuma niya ang kliyama sa England. Naging masigasig din ang papa ni Rexon upang itaguyod ang kanilang negosyo sa bayan. Hindi mo na kailangang isa-isahin ang mga bagay kung bakit ako alangan kay Rexon dahil unang tingin pa lang kay Rexon kahit nasabihin mong may ganda rin naman ako, talagang alangan ako sa kanya. Kaya naman nung sumapit ang 17th birthday ko ay dumating siyang may dalang roses at regalo at nagtapat siya sa akin. Hindi ko siya nagawang sagutin. Sinabi kong masyado akong alangan sa kanya. Bakit alangan ka? Ano bang basis mo sa pagsasabi mo ng ganyan? Tanong sa akin ni Rexon. Simple lang, Rexon. Mayaman ang pamilya mo. Nag-aaral ka samantalang ako. Bigla siyang sumabad. Sophie, para namang pelikula yung mga sinasabi mong yan. Totoong buhay ito. Wala akong pakialam sa pagkakaiba ng estado natin sa buhay. Ang alam ko lang, Sophie, mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang babaeng gusto kong maging girlfriend. Ikaw lang babaeng gusto kong maging asawa balang araw. Sa totoo lang, napahiya ako sa sinabi ni Rexon na sa pelikula lang daw niya naririnig ang mga ganong linya. Nung sinabi kong mahirap lang ako at siya ay mayaman kaya ako alangan sa kanya, kung tutuusin tama siya, hindi ako dapat mag-inarte dahil mahal na mahal ko rin naman siya. Tuloy nakadama ako ng pagsisisi noong hindi ko siya sagutin noong araw na yon at lalo pa akong nagsisi noong makakwentuhan ko si Lola Tessie, ang bunsong kapatid ni Lolo Ignacio na lolo ko sa mother's side. Narinig daw kasi niya sa mga kaibigan ni Rexon na nanliligaw si Rexon sa akin. Ang sabi ni Lola Tessie sa akin noon, huwag ka nang magpakipot kay Rexon. Iba na kapag mayaman ang mapapangasawa mo. Hindi mo po problemahin ng pera. Pagdating ng araw na matanda na rin yung ama mo, magiging sakitin, madadala mo siya sa pinakamagandang ospital. Hindi kagaya ng nangyari kay Kuya Ignacio. Nagkasakit pero hindi man lang naipagamot dahil wala namang pera ang mama at papa mo. Natigilan ako sa sinabing ito ni Lola Tessie. Nagkasakit po ba si Lolo? Akala ko dala lang ng katandaan kaya siya namatay. Tanong ko. Sandali siyang tumitig sa akin at saka napaluha. Inilihim lang ni Kuya Ignacio ang sakit niya dahil ayaw niyang mahirapan ang mga magulang mo.
Nalungkot ako sa sinabing yun ni Lola Tessie. Kaya nga ang Lola Mirang mo, nagpakasira na rin. Naglalasing dahil ang totoo, hindi lang niya mailabas ang sama ng loob niya sa papa mo. Noon kasing nanliligaw pa lang yung papa mo sa mama mo, marami siyang kayabangan sa lolo mo. Nangako siya na pati ang lolo mo at lola mo ay aalagaan at mamahalin niya kaya pag naging asawa niya ang mama mo. O anong nangyari? E di wala. E ang mama mo, napakaganda nung araw. May mga manliligaw siyang mayayaman at tagabayan. Pero puso kasi ang ginamit niya kaya yung papa mong driver ang napangasawa niya. Natinag ako sa mga narinig kong ito mula kay Lola Tessie. Honestly, hindi ko alam ang kwentong yun. Walang ganong kwento si Mama sa akin kahit na 25 hours a day kami magkasama. Kaya ikaw, Sofia, para hindi ka magsisi sa bandang huli, utak ang gamitin mo sa pagpili ng lalaking aasawahin mo. At ang maganda, ang maganda, nasa harap mo na ang lalaking yon. Kaya't kung ako sa iyo, Sofia, huwag ka nang magpakipot kay Rexon. Sunggaban mo na. Para naman gumanda ang buhay mo pagdating ng araw, Sofia. Noong napansin kong nasa mood si Mama, nabanggit ko sa kanya ang ikinuwento sa akin ni Lola Tessie. Umiyak si Mama dahil ang totoo daw ay hindi rin niya alam na may sakit si Lolo Ignacio noon. Napahanga pa nga si Mama sa galing ni Lolo sa pagtatago ng sakit niya pero kilala din daw niya talaga si Lolo. Ayaw niyang maging istorbo o alalahanin siya ng ibang tao. Pero nang mabanggit ko ang payo ni Lola Tessie sa akin tungkol kay Rexon, ang sabi niya, hindi ako nagsisisi na ang papa mo ang napangasawa ko, anak. Totoong may mga mayayaman akong manliligaw noon pero hindi ko rin maiisip kung anong buhay ko kapag nakipag-asawa ko sa mayaman nga pero hindi ko naman mahal. Kaya ikaw, hindi kita pakikialaman sa pagdedesisyon mo tungkol sa pag-ibig pagdating ng araw. Sa ngayon, bata ka pa naman, baby. Mag-18 ka pa lang, di ba? At saka isa pa, kailangan pa kita dito. Pag 21 ka na, siguro wala na ako nun. Pwede ka na mag-asawa ng lalaking mahal mo talaga. Hindi na ako nag-react sa sinabing ito ni Mama pero ang totoo, hindi ko gusto ang sinabi niyang pag 21 na ako ay baka wala na siya. Ayaw ko lang magdrama kaya't hindi ko na pinatulan ng dramang yon ni Mama. Pero ayokong isipin na mawawala si Mama sa akin. Ayoko. Kaya lang nangyari pa rin ang kinatatakutan kong pagkawala ni Mama sa akin at ang masakit noong 18th birthday ko pa nagparamdam. Ang pagkakataong mawawala na si Mama sa akin. Oo, kapuso, birthday ko ulit. Pinakain ko si Mama noon ng hapunan. Marami daw masakit sa kanya kaya konti lang ang kinain niya. May spaghetti naman ako noon, chicken sandwich bilang handa. Nasa kusina ako at naghuhugas ng pinggan nang marinig ko ang sigaw ni Mama. Patakbo akong lumapit sa sofa kung saan siya nakahiga pero ang sabi niya, may tao, buksan mo ang pinto. Noong binuksan ko nga ang pinto ay isang matangkad at magandang babae. Sosyal ang postura, napakabango. Ang napagbuksan ko ng pinto. Nagulat lang ako dahil bigla niya akong niyakap. At pagkatapos niya akong yakapin ay patakbo ang babae palapit kay Mama at saka niya ito niyakap habang umiiyak. Sa tunog ng iyak niya, naguluhan ako. Teka, sino ka ba? Takang tanong ni Mama. Tumayo ang babae at saka nag-pose sa harap ni Mama na parang sasali sa beauty contest at saka nagsalita.
Hindi niyo na ako nakikilala. Ako ang anak niyong naglayas. Philemon, anak? Oops, Mama, don't say that name. Patay na si Philemon Jr. Tawagin niyo na lang ako sa bagong pangalan ko. It's Feliz. Kinuha ni Kuya Limon si Mama. Kaya nawala si Mama sa akin. Nagwala siya nang marinig niya ang kwento tungkol sa sakit ni Mama at ang pagkawala ni Lola, at hindi siya pumayag na hindi niya maisama si Mama para maipagumot daw niya sa Maynila. Ang rason ni Mama noon, kailangan daw hintayin si Papa, pero ayaw pumayag ni Kuya Limon o Ate Feliz na raw. Alam kong hindi siya papayag na isama kita, Mama, at kung kailangan kitang kidnapin, makuha lang kita, gagawin ko yon. May kasama ako sa kotse, malaking lalaki. Siya ang bubuhat sa'yo kapag hindi ka sumama ng kusa sa akin. Basta one thing is sure, Mama, hindi ako papayag na hindi kita maisama. Ganito ang mataray na sabi ni Kuya Limon noon. Pero anak, hahanapin ako ng papa mo. Umiiyak na rason ni Mama. Hindi kanya hahanapin, Mama. Matutuwa pa yon dahil wala na siyang pasanin sa buhay. Gaya ko nung naglayas ako. Hindi naman niya ako hinanap, di ba? Anak, huwag kang masalita ng ganyan sa papa mo. Asus, Mama. Mamamatay kang dilat kung aasa ka sa kanya. Hindi ka nga niya na ipapagamot eh. Pues ako kahit ubusin ko ang kayamanan ng jowa ko, mapagaling lang kita. Mataray pa niyang sabi. Ayaw nang matawag ng kuya, Ate Feliz na daw. Ayon sa maikling kwento ni Kuya, nagparlor daw siya sa lawag nang maglayas siya. Doon niya nakilala ang isang turistang Algerian na si Andrar. Pangit daw pero bakla din na hindi nga lang halata. Bisexual kung tawagin niya noon. Sumama daw siya sa Algerian at noon gumanda ang buhay niya. Arabo din daw ang mga Algerian at hindi pwede ang bakla sa Arab world, kaya sa Thailand daw siya tumira. Sila ni Kuya Limon. Doon nagtayo ng negosyo si Andrar at doon na rin nagpa-opera si Kuya Limon para maging babae sa itsura. Sex change kung tawagin nila. Hindi pinapasok ni Kuya Limon si Andrar na nanatili sa loob ng kotse. Pero nung ihatid ko si Mama sa kotse, ay nakita ko si Andrar. Matanda na at malaking tao nga. Noon na nawala sa akin si Mama kapuso dahil kinuha siya ng aking kuya o Ate Feliz. Ang sabi niya ibabalik din niya si Mama matapos na itong ipagamot sa Maynila lang. Nag-iwan sa akin si Kuya Limon ng maraming pera. Bumili daw ako ng cellphone para matawagan niya ako. Iniwan niya sa akin ang CP number niya. Sa mga text niya nung nasa Maynila na sila, nasa ospital na daw si Mama at huwag daw ako mag-alala. Mag-enroll daw ako sa pasukan. Pero nung may 2 buwan nang wala dito si Mama, biglang may tumawag sa akin na bago at kakaiba ang number. Masyadong maraming digits. Sinagot ko, boses ni Kuya Limon ang narinig ko at ang sabi pa niya, nandito kami sa Los Angeles, California. Dito ko ipagagamot si Mama. Makinig ka, Sophie. Matagal na hindi mo makikita si Mama. Pero sinisiguro ko sa iyo na pagbalik niya, magaling na siya.